So doon naman tayo sa notaryo, mga bossing. O eto, pakinggan natin yung balita patungkol dyan sa notaryo. Pasok! Ang paglutang ng resource person na si Orly Gutesa sa investigasyon sa flood control scandal. Nabulaga ang Senado sa kanyang mga revelasyon kahapon, pero marami rin ang kumwestiyon sa kanyang kredibilidad. Hindi rin siya sumipot sa nakaschedule niyang appointment ngayong araw kay Justice Secretary Boying Remulla. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tanim witness ba ang nangyari sa Senado kahapon? Tanim witness ba ang nangyari sa Senado? Kasi gulat na gulat sila talaga. Hindi nila ine-expect. Meron pa nga lumalabas ng mga issues na kino-coach daw ni Marcoleta to. Mas alam pa daw ni Marcoleta yung ano niya, yung kanyang testimonya. Mga gago, hindi kayo nakikinig kay Marcoleta? Minute niya ito. Binasa niya yung affidavit. Abogado si Marcoleta. May photographic memory yan. Siyempre pag nabasa niya, alam niya yung magiging gist laman nung testimonya nito at alam niya kung gaano ka-importante yung mga testimonya nito. Kaya nag-request si Marcoleta na panotaryo mo yan. Tapos kung talagang ready ka, gusto mong humarap, sige, iaharap kita sa Senado. Kasi nakita ni Marcoleta ko, kasi tanga mo naman kung si Marcoleta ka, nabasa mo yun, alam mong puro palabok yung laman nung kanyang mga testimonya, di ba? Siyempre, di ba? Hindi mo ipipresenta yan, mapapahiya ka eh. Pero si Marcoleta? Ngayon, gulat na gulat sila, biglang lumabas eh. So kung bakit alam ni Marcoleta yung affidavit niya, kasi may kopya na si Marcoleta. Naka-ready na din yung kopya ni Marcoleta para ibigay sa lahat. So, ibig sabihin, binasa niya na yan magdamag. Inalam niya na yan. At alam niya na kung anong mga itatanong niya. Alam na rin niya kung ano yung mga itatanong ng mga senador dito sa mamang ito. Kasi hindi lang nakatanggi si Lacson kasi live eh. Meron akong testigo. Okay lang ba? Tawagin ko. Pucha, si Lacson nagulat. Sige, tawagin mo. Hindi niya alam na papangalanan pala yung mga amo nila. Yung nasa suspect protection program nila. Suspect protection program, pudyang ina, mantakin mo, nauna pang nakasuhan yung mga maliliit kaysa dun sa mga malalaki na mga may ano dito. So, ayun na nga. Notaryo, siyempre, pag kuha ni ni Marcoleta yan, titingnan niya yung notaryo. Abogado naman si Marcoleta. Magaling na abogado, congressman, senador, tumanda na sa profesyon, alam man niya siguro yung peke sa hindi, di ba? Nakapagpanotaryo na ba kayo? Nakapagpanotaryo na ba kayo? Alam mo pa na pag nagnotaryo ka, ako lagi ko nagnotaryo eh. Kasi nga, lagi ko nawawalan ng mga bagay-bagay. Kaya lagi ako nagpapapidabit of loss. Aside from that, yung nakaraan, di ba, natatandaan ninyo yung i-file namin na dyan sa Supreme Court. Laban sa impeachment ni BP Sara, di ba? Yung i-file namin nila Attorney Torion. Yung aming mga doon, mga testimonya doon. Yung aming mga dokumento, pinanotaryo namin yun. Hindi yung tatanggapin ng Supreme Court pag hindi nakanotaryo eh. So, kayo ba nakikita nyo pag nagnotaryo kayo? Nakikita nyo yung mga nagnunotaryo sa inyo, hindi ba? Sige, lagay nyo dyan sa mga nagpanotaryo. Paano ba magpanotaryo? May dala kang papel. Hello po, magandang hapon po. Papanotaryo lang po. Ano po ito? So, ipapaliwanag mo kung ano yun. Tas notaryohan nila yun. Yung kopya sa kanila kasi ipa-file nila yun sa Supreme Court. Ipa-file nila yun pala sa korte yung mga ninonotaryohan nila. Tapos may bayad yun. Ano yun? May dry seal yan, gaganunan, tatatakan yan. Tapos meron doon sa libro nila ng mga notaryo, merong numero doon. Kung ano yung pinakadulo, yun yung ilalagay na numero doon. Parang halimbawa, A-7742. Yung mga ganong code. Nung notaryo na yun. Tapos, yung code na yun, para yun doon sa papel na yun, yung susunod na magpapanotaryo, yung susunod na code yung ibibigay sa kanya. Ganun yun. Minsan, pag nagpanotaryo ka diyan sa mga notary public, minsan makikita mo, na may pirma na, naka-short lang yun. Yung si ate na nag-attend sa'yo, siya na rin yung magnonotaryo, alis ka na. Di ba? Madalas ganon.
Pero nagpunta ka talaga sa notaryuhan. Malalaman mo ba sa notaryuhan kung peke o hindi yung notaryo sa'yo? Nagpunta ka ron, nakalagay, Notary Public. Pagpasok mo doon, ito si attorney, ito yung lisensya ni attorney, abogado talaga siya. Notaryo, bug, pak, bayad. Tapos may kopya sila, may kopya ka rin. Di ba? Ganun magpanotaryo. So, paano mo mapepeke yun? Kasi pag sinabi mong peke yung notaryo, it's either hindi authorized na notary public yung pinuntahan mo, nagpapanggap lang siyang abogado na pwede magnotaryo, o ikaw mismo ang gumawa ng mga pandaraya na yon. Nakuha mo yung dry seal. Meron kang dry seal. Meron kang code. Meron kang pangtatak. Kasi pati yung lisensya nung abogado nandoon. Yung may pirma. Putsang inang yan. Sa tingin mo kayang gawin ni ni Orly? Na makakuha. Putsa yung stamp lang, yung rubber stamp. Putsa magpapagawa ka nun Hindi basta-basta magkaroon nun. Animal na yan. So may ganun si Orly? Tanga po siya. Tanga nyo. Natural. Kung ako, halimbawa, ito, delikado to. Yung nagsasalitang abogado na yan. Delikado yan. Bakit? Kasi kung ninotaryohan yung papel sa notary public niya nang wala siya, ibig sabihin, nag-ooperate yung notary public niya illegal. Na kahit hindi siya ang nagno-notarize, yung mga tao niya doon ang nagno-notaryo kahit hindi mga abogado. Bawal na bawal yun. Kaya delikado tong ginagawa nung notary public na ito. Siguro lang, takot lang din tong notary public na ito na, yari. Yung mga, pala dito, yung mga testimonya pala dito, dali, yung mga malalaking tao, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kahit sino, matatakot sa pangalang Zaldico at Romualdez, kayang sirain ito yung buong angkan mo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, itong laban na ginagawa namin, itong pag-expose, pagbabatikos namin sa mga yan, sobrang delikado yan. Every day, we go outside, pwede kaming mamatay. Ganyang karami ang perang ninakaw ng mga yan. Di umano. Ganyang kalaki ang pera nila na kaya kanilang ipatumba kahit nasa loob ka ng bahay mo. Maniwala. Sabi ko kasi sa 1.5 lang nangutang sa'yo, 2,000, gusto mo nang mamatay yung nangutang sa'yo. Eto pa kaya. Ini-expose ka, binabatikos ka, minumura ka. Bilyon-bilyon yung perang ninakaw mo. Mano ba naman gamitin mo yung 100 milyon para ipatumba mo yan? Ganun kadelikado yung ginagawa namin. Pero ba't na yung ginagawa to? Pagmamahal sa bayan, prinsipyo, at saka para sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. Yan ang pinag-uugutan ni Orly. Kaya nga sabi ko si Orly at ako, pareho. Pareho namin mahal ang bayan. Pareho namin gustong wakasan ang korupsyon. Gusto namin ng maayos na Pilipinas. Ako nakakapunta ako sa iba't ibang bansa. Nakita ko gaano kaganda ang ibang bansa. Mas maganda tayo kung hindi magnanakaw ang mga tao dito sa Pilipinas. Diretso. Yan ang tanong ng netizens matapos itanggi ng abogado na si Petchy Rose Espera na ninotaryohan niya ang pasabog na affidavit ni Orly Regala Guteza, ang surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Guteza ay dating security consultant umano ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico at dinetalya niya ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Ko at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tingnan mo, ito lang ang hindi ko maintindihan sa mga pinklawan ng mga bobo. Nag-e-expose yung tao ng katiwalian ni Zaldico at saka ni Romualdez. Ang laki nung pera na di umano kinulimbat ng mga buwaka ng inanto. Magtataka ka. Bakit ipinagtatanggol nyo? Bakit sinasabi nyo na sinungaling itong si Orly? Question. Noong hinahanap nyo yung 125 million ni Inday Sara, merong whistleblower? Merong nagsabi na ako, kasama nila ako, kinuha talaga ni Inday Sara yung pera na yan. Binuhat ko pa yung pera, dinala ko sa bahay ni Man Scarpio. 125 million. Yung 125 million ni Inday Sara, may resibo yon kung saan napunta. Inisyuhan pa ng COA.
ng unmodified opinion. Kinlear pa ng COA na walang problema. May notice of disallowance lang, attachments lang yung mga issues niyan. Yung attachment para dito, kasama nung attachment para dito. So, ang dapat pala, yung attachment nito at saka yung attachment nun magkahiwalay. Banggaan pala, papel sa papel, ganun pala dapat. So, nung na-correct na yon at ginawan ng sistema ng Office of the Vice President, pinalakpakan pa sila ng COA. Inisyuhan sila ng unmodified opinion. Di ba? Oh, meron bang nag-whistleblower kay Inday na nagnakaw siya? Meron bang mga tao na nagsasabi na oo, ako ay saksing buhay, nakawatan si Inday Sara? May ganun ba? Meron ba ni isa sa mga nakapaligid sa mga Duterte ang bumaliktad at sinabi na mga kawatan talaga sila? Mga tao sa Davao, baka may mga mangilan-ngilan na kalaban nila sa politika ang nagsasabi na hindi nila gusto ang mga Duterte, pero wala sa Davao na mga residenteng lehitimo ang nagsabing nagnakaw, magnanakaw ang pamilya Duterte. Si Baste, ang ganda ng ginagawa sa Davao City. Si Inday, iniwanan ng Davao City, walang utang. Pangulong Duterte, nanalo pa via landslide nitong nakaraan lang habang nakakulong sa The Hague. So, bakit itong si Orly na naglalabas ng corruption ng dalawang tao, hindi lang 100 million ha? We are talking about billions and billions and billions and billions of pera, cash. Ang kinukulimbat. Bakit sinisiraan natin si Orly? So, pinoprotektahan nyo si Zaldico at saka si Romualdez. Di umanong magnanakaw yan. So, pinoprotektahan nyo yung di umanong magnanakaw. O, diba? Nakakagulat Magtataka. Kasi, ang pinakamagandang gawin natin dito, suportahan itong sinasabi ni Orly. Para ba sa sarili niya yan? Hindi ba yung ine-expose niya para sa inyo, para sa atin? Sinasabi niya na ako naghahatid ng pera. Saan galing yung mali-maleta na pera na yan? Hindi ba? Utang ina niyan. Ang daming sangkot dito, pati yung bangko kung saan winidraw yung mga pera na yan. Sangkot dito ang higpit ng AMLAC, tapos mali-maletang pera yung nagpapaikot-ikot sa atin sa Pilipinas. Nakita mo yung bundle ng mga pera galing sa bangko? Hindi ba? Hindi ko maintindihan na ano bang ginakagalit nyo sa mga Duterte? Na feeling ninyo itong witness na ito na Orly, pakawala pa rin ng mga Duterte. Walang kapangyarihan ng mga Duterte ngayon. Panginoon ang kumikilos ngayon. Diyos ang kumikilos ngayon. Diyos ang nagbubukas sa mga isip nyo ngayon. Lahat nung naririnig nyong sinasabi ng mga witness ngayon, Diyos ang gumalaw niyan. Walang kinalaman kahit sino dyan. Konsensya nila yung umusig sa kanila. At yung konsensya na yan, nakakonekta yan doon sa langit. Ang naggigitara ngayon ng mga kwerdas ng mga konsensya ng mga tao ngayon dito sa Pilipinas, Panginoon. So bakit itong Orly na gustong magsabi na mga kawatan itong mga to, bakit pinipigilan nyo? Anong meron? Bakit kailangang isalba, iligtas natin itong dalawang kawatan na ito dahil lang ayaw niyong maging presidente si Inday Sara, si Inday Lustay, na naglustay ng 125 million in 11 days? Putang ina nyo, 2.2 billion, 3 times a week, mga buwaka ng ina nyo. 1.5 billion per day na flood control project yung kinukulimbat nila. Tapos ayaw nyo lang kay Inday, sisirain nyo si Orly para makatakas tong dalawang di umanong kawatan na to? Ang ina nyo, nasa ng mga konsensya nyo, diretso?
Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta at ayon kay Guteza, si ACT-CIS Party List Representative Eric Yap nakapagpadala umano ng 46 na luggage. Ano, Eric Yap? Panahon pa ni Pangulong Duterte, di umano, kawatan na to. Kaibigan to, kasama to mismo sa party list, etong si Erwin Tulfo, yung asawa ni Rapi Tulfo. O hindi ba dapat yan ang 46 na maleta, 2.2 billion? Putsang inaayaw nyo tong mga ganitong revelasyon? Gusto nyo Inday Sara pa din? Ha? Panagutin si Inday Sara? Ang lumalabas, Eric Yap, Romualdez, Zaldico, Bong Revilla, Nancy Binay, Chis Escudero, Jinggoy, Villanueva, Arjo Atayde, Roman Romulo, at kung sino-sino pang mga congressman. Tapos ang gusto nyo ipakulong si Inday. Mga gago kayo. Putangin nyo, nasaan ang loyalty nyo? Putya, wala na yan. Pagka sa usapang korupsyon, dilawan, pulahan, Duterte supporter ka, iskonyan ka, satanista ka, wala na yan. Isa na lang ang laban natin. Wala nang kulay. Pera na natin pare-parehas yan. Dapat hindi nyo na iniisip yung mga political leanings ninyo. If you are left, if you are right, extreme right, gitna. Wala na yan. Isang pamilya na lang tayo rito. Labanan ng korupsyon. Itong mga tao na naglalabas ng korupsyon, sinusuportahan at pinoprotektahan dapat natin. Pansarili ba to? Tatakbo bang senador yang si Orly? Si Orly tatakbo ba presidente yan? Hindi man politiko yan. Normal na Pilipino yan. Retired na nagsilbi sa bayan. Isinakripisyo niya yung kanyang buhay kahit delikado para sa ating lahat. I-expose ang katiwalian sa Pilipinas. Putangina nyo. Bakit ayaw nyo? Bakit mas pinoprotektahan pa natin yung nagnanakaw sa atin? Ganyan ba tayo kamasokista? Na kahit sinasaktan-saktan na kayo, tinatatagtadyakan na kayo, babaero, yung mga kinakasama ninyo, hindi nyo pa rin gustong iwanan, pinagtatanggol nyo pa rin sa mga pamilya, magulang, kaibigan nyo. Ganyan na ba talaga kababa ang buhay ng mga Pilipino, kamalayan ng mga Pilipino na imbis na ang pinoprotektahan natin yung nag-e-expose ng katiwalian, ang pinoprotektahan ninyo yung mga gumagawa ng katiwalian. Ba't may balato ba kayo dyan? Itong media, may balato yung media, kaya pinoprotektahan ng media yan. Pero tayong mga Pilipino, dapat pagdating sa bagay na to, wala na tayong kinikilingan eh. Wala na tayong pinoprotektahan ng mga mahal natin sa politika at mga gusto nating iboto at mag-lead sa bayang Pilipinas. Sama-sama tayo. Dapat dito tayo nakakampi kay Orly dahil si Orly, ang nilalabas niya, katiwalian sa Pilipinas. Sa bahay ni Ko sa Pasig City. So dahil ba si Orly walang Duterte na tinuturo? Si Orly walang sinasabing Duterte na sangkot? Hindi na to pwede. Putang ina nyo, hindi kayo anti-corruption. Anti-Duterte kayo. Mga hayop. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Kita sa huling pahina ng affidavit na ninotaryo. Ayan o. May tatak. Alam nga naman, magkaroon siya ng tatak na Pechi Rose Espera. Kano-ano niya ba si Espera? But sana kung nanay niya yan, tiyahin niya yan, pinsan niya yan, kumari niya. Sino ba yan? May tatak oh. Oh, meron pang RTN, 25cc, mga kung ano-ano. PTP, ayan oh, may mga kodo. Ganyan-ganyan pag nagpapanotaryo ko eh. Saan makukuha ni ni Orly to? At saka kung sakaling peke itong pinuntahan niya, paano niya malalaman? Ang laki-laki na nakalagay sa labas, Notary Public. How will you know? Ikaw, tanungin kita. Ikaw na nanonood ngayon. Magpapanotaryo ka. Papasok ka sa notaryo. Dito po ba yung magpapanotaryo? Anong sasabihin sa'yo? Gago,
Pumasok ka rito, laki-laki nung... Ba't ka pumasok dito? Kasi may nakalagay notaryo sa labas. Tanga ka pala eh. May nakalagay na notaryo sa labas, tapos magtatanong ka rito kung dito notaryo, natural. Maglalagay ba akong notaryo sa labas kung wala nagnotaryo dito? Di ba? O dinapagalitan ka pa. O tatanungin mo, totoo ba tong notaryo nyo? Putang ina mo, doon ka na sa iba. Gaganunin ka niyan, di ba? O, ikaw on your personal capacity. Paano mo malalaman na yung notary public legit o hindi? Kompleto yun. May tatak, may dry seal. Paano mo malalaman? Putang ina nyo talaga, mga bobo kayo talaga eh. Yuhan ito ni Espera. Pero falsified at unauthorized ang notarial details nito. Ay naka, Tochi-Pechi Rose. Yang pechi mo, pechiing kita eh. Pucha yan, ba't nag-i-issue yung opisina mo ng tatak mo? So, ibig sabihin, may tao ka sa opisina mo na inauthorize mo na gumawa ng mga notaryo na yan. Na hindi ikaw ang gumagawa, na inasa mo sa tao mo. Putsang inang may kasalanan dito, yung opisina mo. Ang dami-daming abogado sa buong mundo. Bakit si Tochi-Pechi Rose? Yung mapipili ni Orly. Hindi ba natin siya tatanungin dyan? Ba't si Pechi Rose napili mo? Meron namang abogado dyan. Si Libayan, pwede naman. Abogado rin naman si Sal Panelo. O hindi ba? Abogado rin naman. Ang daming abogado sa mundo. Putangin na si Pechi Espera pa yung napili niya. Gano ba ka-importante to? Ayon sa abogado, wala raw siyang anumang partisipasyon sa pagsasagawa ng nasabing affidavit. Sino at paano nga ba lumitaw si Orly Guteza sa pagdinig? Ang tanong sana doon, ma'am, paano nagkaroon ng tatak yan? Paano nagkaroon ng control number yan? Paano nagkaroon ng dry seal mo yan? Ibig ba sabihin, ma'am, dyan sa inyo kahit sekretary mo nagnonotaryo, bawal yun, ma'am? Hindi ba dapat yun ang tanong eh? Ipinakilala siya ni Senator Rodante Marcoleta sa komite. One day before the hearing, tumawag daw kay Marcoleta si dating Congressman Mike Defensor para sabihing may isang tao raw na gustong lumitaw kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kalaunan, nagparaya si Marcoleta, nakipag-meet sa isang restaurant at doon niya nabasa ang draft ng salaysay. Sinabihan niyang panotaryohan daw ito kung buo talaga ang loob ng nasabing witness. At doon na nga lumitaw si Guteza. Pwede na nga, sabi nga ni Marcoleta, pwede nga ako magnotaryo, kaya lang hindi na kasi syempre senador ako. Tapos pa ako, member pa ako ng committee. Di ba? Kapansin-pansin ang tila pag-coach ni Marcoleta sa surprise Kapansin-pansin ng tila pag-coach. Ang sinasabi ni Marcoleta rito, ito na naman tong bilyonaryong gunggong din eh. Habang sinasabi neto, kasi hindi naman mga sanay na witness tong mga to. At etong mga witness na ito, alam mo dito mo nga malalaman na yung witness, yung sinasabi niya galing sa puso eh. Bakit? Hindi siya nagbe-base doon sa sulat kamay niya, doon sa salaysay niya, hindi siya nagbabase doon. Dinadagdagan niya yung mga sinulat niya doon. Baka siguro, on top of his mind, may naisip siya, ito yung pinakamaganda. Kasi mas maniniwala ako na pag binasa mo yung salaysay mo, wala sa puso mo yun. Pero kapag kinukwento mo ng wala sa salaysay mo or meron ka naman sinumpang salaysay na nakasulat pero sinasabi mo yun nang hindi ka nagbabasa, ibig sabihin, nasa puso at isip mo yung laman ng papel na yun. Hindi siya kino-coach dito ni Marcoleta. Ang sinasabi ni Marcoleta, kung ano ang nasa papel na sinumpaan mo, na pinirmahan mo, na pinonotaryuhan mo, yun yung basahin mo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Doon ka magbase kasi mag-ano sila, yaan ang i-scrutinize nila. Yaan yung pinaiikot natin dito na papel na mabibigyan ng mga kopya itong mga senador. Diyan ka magbase. Kasi baka mamaya may malimutan ka. Hindi niya kino-coach, sinasabihan lang niya to stick to the document. Na ikaw ang gumawa, ikaw nagpanotaryo, ikaw ang sumumpa. Hindi niya kino-coach. Ba't naman niya i-coach? Ang nagko-coach nga dyan, si Remulla eh. Binigyan nga niya ng papel, set of papers, etong si Alcantara eh. Naiyak si Alcantara eh. So, ibig sabihin, yung papel na yun, baka ayaw ni Alcantara yung laman nun. Kaya naiyak siya. Yun ang dapat na sinisilip nyo. Si Marcoleta,
Iko-coach ito, hindi naman niya tao to ni Defensor. Habang binabasa nito ang kanyang salaysay. Merong napuputol sa binabasa mo eh. No, ang linaw, may napuputol sa binabasa mo. Bakit? Habang nagsasalita si Orly o nagbabasa si Orly, tinitingnan ni Marcoleta yung papel niya kung parehas yung binabasa ni Orly sa papel niya. Ngayon, ba't nilagtawan niya to? Wait lang, nilagtawan mo eh. Kung ano yung nakasulat, doon ka magbase. Diyos ko naman, hindi niya kino-coach. Nire-remind niya lang. Kasi when you say coaching, tinuturuan eh. Ito, ang sinasabi lang dito ni Marcoleta, mag-stick ka doon sa script mo kasi yan yung ginawa mo. Oo, meron kang hindi binabasa eh. O, hindi ba, pinapaalalahanan lang niya na hindi mo kailangan mag-improvise. Stick to your statement na pinirmahan mo, sumumpa ka, pinanotaryuhan mo, na ipinasa mo sa akin. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na. May hawak si Marcoleta na papel eh. Sino bang gumawa ng papel na yan? Sino bang nakapirma dyan? Sino ba nagpanotaryo niyan? Sino ba ang sumumpa na kanya yan? Yung nagbabasa, ang sinasabi ni Marcoleta, meron ka ritong hindi nababasa. Bumalik ka. Hindi ko makita na putol na siya. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang resume ni Guteza. Laking mas bate ito. Di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.